Hello, hello! Happy holidays, everyone! Hello, Sasuke! Kumusta? Nakadami ka. Hello, hello, random things. Hello, Kachiru. Hello. Merry Christmas. Kumusta naman kayo? And actually, mag-greet lang ako ng Merry Christmas to everyone. Ate, kita mo yung video ni ISD. Alin niya kumakanta siya? Marami siyang video today na lumabas. With the Davao comedian. Yung nagsasayaw siya, yon. Pero ano si Inday yung hindi siya mahiyain sa sayaw-sayaw, no? Hi, Kuyang! Hi, USO P375. Hello. Happy holidays. Hello, hello. Merry Christmas to all Christians out there. And happy holidays to the non-Christians. Sabi niya, dilita magpasaylo. Ano ibig sabihin? Hello, Rafi Danggoy. Hello, hello. Hi, Art23. Namamas ko te Joey Peggy Aguinaldo. Ha, joke niya. Hi, Sir Ed Hilario. Hello, hello. Merry Christmas din po sa iyo. Di tayo magpapatawad. Oh, talaga. Hindi. Hi, Edmar! Happy, Merry Christmas. Hindi magpapatawad meaning. Hello po, Sir Vic Perez. Hello, hello. Alam niyo yung nasagap ko na balita dyan. Well, ito, share ko na lang din. Yung nasagap ko na balita dyan is similar dun sa sinabi ni Maharlika. Ang na-left out lang ni Maharlika doon sa alam ko is yun nga na parang sobrang nababad trip na yung mga Duterte sa mga nangyayari. Ayan. So yun. Things are getting out of hand. And actually, ang naririnig ko is that in Malacanang, medyo nagpapanik na din sila. And they are trying to backpedal daw. Yun ang sinasabi. Spill the tea, Christmas tea. Yes, that's the Christmas tea. Ayun. So, ngayon, even yung kay Senator Amy, talagang, she is being confronted din. At the same time, natataranta na sila. Yes, yun yung kwento. Wala silang hanash the entire, 'di ba? Christmas vacation. Ayan. So, yun. Siyempre, ate, feeling ko malakas ang support ng mga Duterte sa uniform men. That is one of the, reason kasi parang di ba nga they wanted to do a yung ito lang humihingi ng ceasefire yung CPP, NPA, NDF. Humihingi sila ng ceasefire. Hindi ito binigay ng government. Nagba-backpedal na rin ngayon yung government kasi walang gustong, kung magkakaroon ng ceasefire, wala daw gustong sumunod na mga tao na magsi-ceasefire. Ayan. Ganun. So, yun. So, recently, ayan, meron ngang namatay na siyam na NPA. Ganon. Any comments on ICC returning? That's going to be a reckoning one of the reckoning point of the BBM administration. Mainly because kung ipipilit niya na kung ipipilit ni PBBM na makikooperate at makikooperate ang Pilipinas sa ICC, definitely a lot of people will go against him. Hi, Osha! Hello, hello. Merry Christmas. Ayun. So, talagang
that's going to be a huge test on the PBBM administration's, especially PBBM's political capital. Pag ginawa niyan, uubusin niya political capital niya since it's going to zero out. Ganon. So, yon. Takot lang sa ICC, true, sabi ni user. Hindi, kung yung kaso, takot sa kaso, ganun ba yung gusto mong sabihin, user? Takot sa kaso? PBBM ay presidente pa pala tayo, di ako na-enforce ni Clark. User 88, yung may sinasabi mo, takot sa kaso, takot sa ICC, takot sa kaso, ganun. Kasi kung kaso lang naman ang pag-uusapan, nagsabi naman dyan si PRRD na, na kasuhan siya in a Filipino court in the Philippines before a Filipino judge. Kung kaso-kaso lang, wala namang problema, pwede nyo naman siyang kasuhan eh. Sabi ni Jeremy, walang takot sa ICC. Correct. Ayun, wala namang nurse gising na siya, sabi ni John Anton Gonzales. Bakit ka nagtatawag ng nurse, John? John Anton Gonzalez. Bakit ka nagtatawag ng nurse? Would you like to go up and explain to us bakit ka nagtatawag ng nurse sa TikTok? They forget how much Duterte invested for the support, loyalty, and trust of uniformed and retired, sabi ni Ian. Alam mo naman, takot ang tao magkaso kay Duterte. Bakit sila takot? Magkaso kay Duterte, wala na siya sa power. Attorney Trixie hinted at something, the admin is cooking up to Bulaga versus People's Initiative daw. Ayun. Malakas yung bulong-bulungan that they wanted to push for Chacha. Martin Romualdez backup Chacha. Ayun. Takot magkaso pero sa ICC magsasampa. Yun nga yun yung parang comedy show dito eh. Reality, wag nyo i-deny, walang magkakaso kay Duterte. Bakit walang magkakaso dito sa Pilipinas? Alam mo ang problema kasi user, eto no, hindi kayo makapagkaso, lalo na ikaw, kasi nga, ni pangalan mo nga, hindi mo ma-reveal. Paano ka magkakaso dito sa Pilipinas? 'Di ba? Yung pinaglalaban mo nga, hindi mo maipakilala sa amin ng bonggang-bongga kasi user ka lang. 'Di ba? That's the problem. Ikaw na ang dami mong nasasabi, pero hindi mo kayang pakita yung pagmumukha mo. 'Di ba? Natatawa ako sa live ni Maharlika kanina, malapit na daw ilabas video ni Kuting about Coca-Cola. Alam mo, sa totoo lang ako, ilabas na, once and for all, tangina. Ilabas na. 'Di ba? Yung sa pulveron issue na yan, this is my take on it, okay? Everybody needs to explain. Everybody needs to explain. When I say everybody, it would come from the first family, si Bongbong, si Lisa, si Senator Amy. Kung alam rin ni Senator Amy yung nangyayari. Okay? And PRRD. Okay? So, lahat ng nakakaalam, kailangan mag-explain dito tungkol sa pulburon na to. 'Di ba? Everybody needs to explain. And if we need to take action, let's hear all the explanation. So, we can decide based on real information, 'di ba? I'd go for Chacha basta walang Congress. Ayan, game for Chacha basta hindi camera ang hahawak. Ayun nga, kaso nga lang mukhang camera ang hahawak eh. Ayun. Chacha na gusto ng House of Representatives is yung Chacha na hindi kasali ang Senate. Ganon. Hello po, Ma'am Leonie. Hello po, Tita Leonie. Hello po, wala po kayong audio. Hello, hello. Nagpalaganap na daw ng vlogger na pag nag-leak daw ang vid, sabihin hindi daw totoo, clone lang. Kung camera hawak sa Chacha, walang kwenta.
takot silang kasuhan si Duterte kasi weak yung argument nila at matatalo lang sila sa korte versus Duterte. Sabi ni No Matter What. Correct! Correct! I mean, hindi kayo takot na mura-murahin si Duterte, bastusin si Duterte nung presidente siya? I don't think nabawasan yung tapang ninyo nung hindi na siya presidente, pero takot pa rin kayong kasuhan? It doesn't make sense. It doesn't make sense. And I agree with No Matter What. Takot kayong kasuhan si Duterte because alam ninyo, you cannot build a proper case. 'Di ba? Yun lang yun. So yung mga parang, logic lang, ganyan. Ako, sige nga, punta kayo dito tapos i-identify natin yung proper usage ninyo ng mga ng lohika dito sa situation na to. Tingnan natin kung na-factor in nyo lahat ng willing to listen. Pero kung magyayabang-yabang lang kayo dyan sa comment section tapos di nyo naman kayang umakyat, putang ina nyo, diba? Ayun. Alam kasi sila didinggin ng mga gods in Padre Faura. Correct. Hello, Ayo mine. Nabudol tayo sa babangon muli, hindi pala tayo tinutukan, hindi pala tayo kausap, 'di ba? Hello Rafa, Merry Christmas, the Raging Master Simon. Alam kasi nila na alam ni PRRD, matalino siya, alam nila ang pros and cons ng mga ginagawa niya. That's one thing that I admire about PRRD kasi everything that he does is calculated. And everything he does is always 10 steps ahead. Everyone. So, kaya yung hindi siya yung maybe it has something to do. He is quite old and is very very experienced as a politician. Magaling siyang mag-calculate, magaling siyang mag-isip ng mga contingencies, ganyan. So, yun. Kung buhay Senator Luna, babarilin lahat ng papayag, papapasukin ICC sa bansa. It's cool lang to know na all of these things started because of the strategy of VP Sara. Lumitaw. Taragis, sana mag-leak na ang video ng pulburon kung meron man video. Gigikan din sa gitnang silangan, babangon tayo muli, nabudol gyud tawon taani. Nakakamiss yung PRRD, leading PRRD. Tahimik lang ngayon, parang maingay na naman. Nakakamiss yung PRRD leading. Tahimik lang ngayon, parang maingay na naman. Ma'am, nagsita na ba si BBM about ICC entry? Well, di ba parang sinabi niya, pag-aaralan, ganyan. I am not so sure kung yung kumakalat na video is, Parang feeling ko na-crop lang yun from an interview that was done long time ago eh. Ayun. Funded ba itong J na nagla-live ngayon? Ang ingay, wala naman sense mga pinagsasabi. Yan ba yung parang paos, yung nahihirapang magsalita? Yung gobyerno ngayon, kalat, walang strong will ang leader, sabi ni Joselito Valderin. Correct. Ayun. So, anyway, pagdating doon sa issue ng pulburon yun yung stand ko dyan. The people needs to know the truth. And I think everybody should speak up. That includes Senator Amy, that includes BBM, that includes Lisa, that includes PRRD, and everyone else who knows and did not do anything. Ganyan. I wanted to know kung alam rin kung kunwari totoo, yung pulburon na yan. I also want to know kung alam yun ni Inday. Ganon. Di takot Duterte sa ICC. Sa totoo lang, sabi ni Ralph. Correct. Sinabi naman, di ba? Hindi demanda na nga siya ni Sabi sino nagsabi kanina, walang magdedemanda kay Duterte kasi takot? Ba't si Franz Castro, dinemanda naman niya si grave threat nga lang yun eh. Diyos ko, kung pwedeng nyo i-demanda ng grave threat si PRRD, pwedeng nyo i-demanda yan ng murder, ng whatever, di ba? Ayun, maganda na ang economy natin, pero ang namahal ng bigas, maganda nga ang economy natin, pero ang nagmahal ang bigas, ibang bilihin nasa weak leader. Kung totoong namikluhod na wag isama si PBBM dati, sana ngayon matauhan si Amy, sabi ni Mark Pagdanganan. Well,
no, kung totoo na para nanikluhod si Senator Amy na wag isama yung kapatid niya sa narco list, kineme-kineme, ganyan-ganyan. Medyo babalik rin yun kay PRRD Sa totoo lang if you're going to look at it rationally, babalik rin yun kay PRRD kasi parang, ba't mo in-accommodate? 'Di ba? Alam naman natin si PRRD. Hindi naman basta-basta mag-a-accommodate siya ng lugi siya 'di ba? So, ako gusto ko talagang malaman ng buong storya. I want to know what PRRD has to say about this. Ganon. Nanikluhod, ang kwento, ang chismis is that nanikluhod daw si Senator Amy kay PRRD para hindi isama sa narco list si PBBM. 'Di ba? So ngayon, kung ganun, yung balik niyan kay PRRD is also not good. Meron bang concession na nangyari? Meron bang concession na nangyari? Kung merong concession na nangyari, ano yun? Ayan. Kaya gusto ko magsalita rin si PRRD dyan. 'Di ba? Totoo ba talaga na sinapak ni Lisa si BBM minsan nung nasa flight sila? I have no idea. Hindi ko alam. Ma'am, gusto ko lang malaman kung mababalik yung panahon at alam natin ganyan si PBBM. Mas iboboto mo ba si BBM? Mas iboboto mo ba si Lenny? Hindi rin po. Hindi rin po. Definitely, isa sa mga reason kaya nakakagalit si PBBM is because he is acting like Lenny. So, kung kunwari, alam ko na ganito ang mangyayari kay PBBM, kung ano yung nangyayari ngayon, definitely, hindi ko na siya iboboto. At definitely, hindi ko rin iboboto si Lenny. Ganyan. Definitely, I'll try to, look for lesser evil. Ganon. Yun yung storya ng election You have to look for certain lesser evil 'Di ba? Ayun. So no, Lenny is not an option for me. Mauuna ko pang iboto si Manny Pacquiao before si Lenny Robredo. Ma'am Joey, naalala mo dati nung presidente pa si Duterte, may sinabi siya na presidentiable na nagpupulveron. Sabi ni ate mo dyan. Correct. So noon, nag-warn na si PRRD. But at that time, we do not really understand his point. Na parang bakit? 'Di ba? Kasi sabi niya yung parang mga tao baliw na baliw dito, ganyan. Meron na siyang warning dun sa parang parang budulan na mangyayari. So ngayon, like I said, at that point, since we don't understand it fully, it's also it's also gonna the old man has to explain fully. Kasi kung kunwari kung alam pala niyo yung extent ng sitwasyon, ba't hindi pa hinuli ni PRRD, 'di ba? Ba't hindi pa niya hinuli at that point? So that is why, 'di ba? We need explanation. Ayun, we really need explanation. And ako sa totoo lang, I don't think PRRD is going to do something out of yung parang if he knows and he decided a certain way, ako tingin ko meron niyang rason si PRRD kung bakit niya ginawa yun. Ayun. Sabi ni Duncan, Diyos ko, Paskong Pasko, ha. Duncan, kaya nga nagtataka ako sa'yo Ba't ka nandito, Paskong Pasko? Huwag mo saktan ang damdamin mo, Duncan. Ayan. Ako ay medyo actually ay pagod na rin dahil sa sunod-sunod na 2 araw na selebrasyon ng Pasko. Ayan. Pero nagtataka dito kay Duncan yung parang, Diyos ko, Paskong Pasko, kineme, ganyan. Scroll up, parang di ka mabwisit. Before anything else, Merry Christmas, Ma'am Joey, sabi ni Teacher Jang. Hello. May Shanghai kayo? Wala! Nag-spring roll ako pero hindi naman bumenta. Di ba kinain ng mga kapatid ko, visit yan. Pagod ako nung 24 magbalot. Hindi man inubos. Sila need mapaliwanag sa bayan.
Dito lapid muna ba si Lenny? Lacson could have given BBM a run for his money if he attended the SMNI debates. Sabi ni Random Things. Maybe kumbaga parang isa si Lacson doon sa winningest na kandidato. Kung sakaling alam na natin na ganito si BBM or si Lenny, ganyan, he'd probably come as one of the front runner. However, marami rin kasi akong red flag kay kay Ping Lacson. Pero yun nga, let's not dwell on the past. Kasi nga, ang election isang araw lang naman yan 'di ba? Hi, Tito Aga! Merry Christmas, Merry Christmas! Pengi spaghetti. Wala kami spaghetti. Meron kami palabok. Tsaka pansit. Sila need magpaliwanag sa bayan. Hayaan nyo, bakuran ni BBM magsalita. Huwag nyong i-burden sa camp ni PRRD. Correct! Ayun. Pakyat ka, Miss Joey, para palitan na kuro-kuro at opinion. Maraming salamat. Walang problema. Wala namang nagre-request kasi. Ayun. Yung mga gustong umakyat dyan, another point of view that you want to offer, go ahead, akyat kayo. Ano lang, yung mga bago dito sa live ko, hindi naman ako hindi naman ako salbahe kung hindi kayo salbahe sa akin. Okay? Pero pag sisimulan nyo ako ng insultuhin ko din kayo. Magaling ako ma-insulto. Ayun. So, choose what you want to do. Would you like to be respectful? Or would you like to be rude? Ayan. Tagal ko na hindi nakikibalita, sabi ni Sir Ben. Sino ba ito si Sir? Teacher Ben, ikaw ba yan? Pag salbahe ka, salbahe din kami. Correct! Diba? Diba? Pag salbahe ka, masalbahe kami sa'yo. Pero kung magalang ka naman, at kahit hindi tayo magkaparehas ng opinion, okay lang yun, diba? Maggalangan tayo sa pagkakaiba natin. Ganon. Yes, si Prof to, Ate Joey Long. Oo nga, Prof Ben, ayan. Naku, alam mo, Sir Ben, I'm very happy that those people, at ito si Prof Ben, rin yan, kasama rin yan sa OG namin before, kasabay ni Miss Yani, ayan. Pero ilang beses na rin na, yung account niyan, na ban, ganon. And ako natutuwa ko ng isang araw, kasi si Yani, and she's going to start creating political content. She's one of the, parang, she was a very popular Duterte supporter dito sa TikTok. Nung time na wala pa masyadong nagpo-political content dito sa TikTok. So, suportahan nyo rin si Yani kasi ang tagal niyang tagal niyang hindi nag-content. Meron kasi siyang parang her mother died like a couple of years ago. So, nagmo-mourn pa siya for quite some time. But let's give her love and support. Ayun, okay yun. Sobrang sobrang matigas yan si Yani. So, talagang, I am very happy that, sabi niya, nung last time na umakyat siya dito sa live, sabi niya na talagang tutulungan niya si Inday Sara, at i-offer niya yung platform niya in order to give information, to explain things, ganyan, to people, para mas maraming makaunawa sa mga nangyayari ngayon. Kasaryo ABS, pinakita Christmas message ni PBBM, then Romualdez, tapos Zubiri, ni-skip si VP. Talaga. Ayun nga, obvious na hindi naman na talaga sinasama si Inday Tandem pa ba si Sara at Marcos? Hindi na. Obvious ba? Palagay ko ginawa ng BBM admin to ay para maisulong ang Chacha. Ryle, if you had been watching or observing before election, sinabi na ni PBBM na hindi niya priority ang Chacha. So ngayon, kung ginagawa nila to, this is an afterthought. Nakita ko video ni Tamba na Christmas greetings message, nabubwisit ako. Grabe na feeling president.
Ayun. Meron akong narinig na chismis. Hindi ko lang alam kung gaano to ka-credible. Ayun. Na parang, well, ang chismis yung may mga nagpaparamdam raw kay BBM na mga groups that they are not happy about his leadership, ganyan-ganyan. Tapos, yun nga yung chismis na na sabi raw ni PBBM, okay lang naman daw sa kanyang mag-step down basta si Tamba ang papalit. May ganun. Anyway, pero like I said, chismis lang yan, no? Minsan hindi mo rin naman talaga alam kung yung mga dumarating sa yung mga dumarating sa yung mga balita, totoo o hindi. Pero yeah, oo, meron akong narinig na ganun. And these are from from people who are very keen in observing politics, no? Ayun. Yun sabi ni Maharlika ate. Talaga may naano rin niya yun? Nasabi rin ba niya yun? Minsan gusto ko nang ihawin yan si Tamales. Hello, Gerson Romero, Lito Lonyo, paano si Inday? Ako, I want Inday to be in her office as long as possible, be a Department of Education Secretary as long as possible because we need her there. At this point, the protection that Inday Sara needs is yung suporta ng tao. Kasi pag buo ang suporta natin kay Inday Sara at sa mga ginagawa niya, there is no reason for this administration to remove Inday Sara as a DepEd Secretary. Ayun. So, yun. So, kailangan ipakita natin ang suporta natin kay Inday. Ayun. Nandito po ba si Alvin? Sino Alvin? Si Alvin, Alvin Jersua. Naku, baliw na yun. Laking bulas kasi yan si Tambulos-los. Ipapakain ko sa sigbin yung taba niya. Kuhang-kuha niya. Inis ko sabi niya. Grabe siya. We want people power agad dahil simot na naman ang kaba ng bayan. Sabi ni Banana Q. Possible ba yon at if ever, Ate Joey? Anong possible? Ano yung sinasabi ni? Well, yun yung sinasabi. So that is why they are saying they're pushing for constitutional change. Ganon. Kasi si Martin Romualdez is not going to win any national election. Yung pag-step down ni BBM, well, hindi nga natin mabi-verify kasi chismis lang Ayun. Anong mangyayari sa pondo na ang program, sabi ni Del Espiritu? I really do not know. Hindi ko pa nga, nag-comment dyan si Yusek Hope, Goddess Hope Libiran. Sabi niya, ang program funds is a backup. Hindi naman daw talaga yun kasama ng National Expenditure Program. That part hindi ko talaga siya magets kasi kasama yun sa pinopropose ng DBM at saka ng presidente. Ganon. So ngayon, since ganon yung pondohan ng program, meron din siyang mga requirements. It looks like the Congress can actually suggest and propose kung ano yung pwedeng isama sa unprogrammed appropriations. Ganon. Tapos, kung ganun, pwede pala silang mag-propose. So, sino maglilimit niyan? Diba? Diba? Sino maghahanap ng pondo para dyan? Diba? So, parang, it's really so absurd for me. And plus the fact na, yung mga proposals ngayon sa unprogrammed appropriation, the 500 billion additional sa unprogrammed appropriation is not coming from the president. Ganun. Diba? Pero, sino maghahanap niyan? Sino maghahanap ng pera dyan?
kung hindi naman yan yung pinapose ng presidente, kung hindi galing sa presidente yan, at galing sa House of Representatives, sino maghanap ng pera para dyan? Diba? Ayun. Even in senatorial race, di mananalo si Martin kasi di niya gets ang tao. May babalik pa ba ang pera ng bayan if sakaling ma-impeach si PBBM? Well, you have to file cases na sa tingin mo ninakaw niya. Ganon kahirap diba? Kung wala sanang Congress, di ba usahan namin pera? The Raging Master si Maron, yes po. Meron ka po gusto share? Good evening po, Miss Joy. Good evening po. Sa mga nakikinig po sa inyo, gusto ko lang pong magbigay ng konti pong opinion kung inyo pong mamarapatin. Go lang po. Doon po sa sinabi nyo tungkol dun sa yun po sa pulburon list ni na sana magsalita na si Pangulong Duterte, no? Lahat. Opo. Yes, opo. Magpo-focus lang po muna ako dun sa kay Pangulong Duterte. Sa tingin ko po sa ngayon, tingin ko lang po ito po yung aking opinion lamang, maaari pong mali, maaari pong tama. Sa tingin ko po hindi pa sa ngayon yun para siya magsalita. Kung pagbabasihan po natin in the past kung paano mag-isip si Pangulong Duterte, natitrigger siya kapag pagka yung bawa kagaya no kay Inday Sara, no? Nasabi niya kung sakaling ma-impeach si Inday Sara, nagbanta siya na siya ay tatakbo bilang senador or congressman. So sa tingin ko, kung titindihan pa ng kasalukuyang administrasyon o sino mang cohorts nila ang pagbira kay Duterte at mapuno to, baka patulan niya yung hamon ni Maharlika. Siguro coming from strategic point of view, yes. That's going to be something that the former president can consider na, syempre, kung may alas siya, gagamitan niya sa tamang panahon. Ganun. Sa akin wala namang problema yun. In the same manner, ganun din yung point of view nila ni PBBM, ni First Lady Lisa, ni Senator Amy, at nung iba pang maaaring involved kung totoo yung pulveron issue na yan, But for me, I am coming from the point of view of the people. For me, ganito yung ganito yung parang level of importance ng pagsasalita. Okay? For me, if this story is not true, okay? If this story is not true, ang pinaka-importanting dapat magsalita ang administrasyon. Okay? Si BBM at si First Lady Lisa Marcos. Why? Because the public must have a peace of mind that we are not led by an addict. 'Di ba? Dapat magsalita talaga dito yung first family. 'Di ba? You have to ease the mind of the people na uy, wag kayong mag-alala, I'm clean. Ano ba kayo? Hindi ako addict. Ganyan. Alam naman natin, 'di ba, kung paano mag-isip ang addict. 'Di ba? Ang addict laging praning. 'Di ba? And we do not want that. Okay? So ngayon, kung kunwaring hindi totoo tong pulveron issue na to, then the president should silence this issue once and for all. Okay. Ngayon, nagsasalita ba ang administration? Hindi sila nagsasalita. So that's why this issue doesn't die. And for me, as a Filipino, as part of the the public who holds this government accountable sa mga pinangako nila in the past na kalinisan, pagpapaunlad, kineme, ganyan. Duty ng administration yun na i-ensure na wala silang ganyan. Diba? Okay. Since hindi sila sumasagot, at hindi sila umaamin or hindi nila dinedeny or hindi nila dinedebunk
yung issue. Yung duda ay nandito lang sa sa isip natin. So ngayon, kapag kunwari may mga desisyon na dispalinghado, 'di ba? Lumalabas ngayon tuloy yan Sir Raging Machine yung Sir Raging Master yung duda na parang ano ba naman itong mga desisyon na to? Kaya to siguro ganyan kasi ganito ganyan. It's not good. It's not good for the consciousness. It's not good for our government. It's not good for our country. Ayan. Dapat patahimikin nila at dapat wag palalain ang issue. Okay, ngayon naman, what if totoo? 'Di ba? What if totoo? Sino ang isa sa mga unang nagsalita tungkol dyan sa bagay na yan? Okay? Sino ang unang nagsalita? Si PRRD. Okay? Si PRRD. Noong eleksyon. Okay? Noong eleksyon. So ngayon, kung si PRRD alam niya ito, then it's a matter of when is he going to say it. Kasi ako, as an individual, I would also want PRRD to talk about this. We can talk about it in whatever time it is convenient for him. Pero, if I would be able to know the information, the truth, okay din yun. Kasi para po siya magkaalaman na tayo. Ayoko nang merong presidenteng adik. Diba? And if PRRD allowed the situation to happen, ganyan-ganyan, despite the fact na alam niya, what I want to know is, why did PRRD decided that way? Ayun, ganon. So ngayon, ako Sir Raging Master Cimarron, I am coming from the perspective of the Filipino people on what the Filipino people deserves. So, doon sa sinasabi mo kasi na parang hindi magsasalita si PRRD, keme, ganyan. Sa ganung perspective, tama ka doon. I'm pretty sure PRRD is going to use his cards well because he has to consider the political aspect of all of this. 'Di ba? And there's nothing wrong with that too. But ako, ang sinasabi ko, yung opinion ko about this is really coming from the POV of a private individual, a Filipino, and the one who wants to look for the truth. Ayan. So, yun. Ganun. Siguro yan sa sitwasyon ngayon, hindi pa kasi putok na putok pa yan, no? Ilang putok sa atin, siyempre. Tayong mga nagmamasid, tayong mga hindi gusto yung pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon. At naninindigan pa rin doon sa ipinakita o isinet na bar ng previous administration, no? Siguro pagka lumaki palalo yan, baka yan yung time o doon darating yung time na talagang kailangan na magpaliwanag ng administrasyon na to kung ano ba ang totoong nangyari o paano ba nila lilinisin yung pangalan nila. So, yun po yung akin, ma'am. Oo. Well, yun nga, kagaya ng na-mention ko kanina, itong administrasyon na to, mas sila yung kailangang matrigger magsalita Whether totoo or hindi, they have to say something. Why? Because we cannot be led by an addict. That's first and foremost. 'Di ba? Kaya gusto nyo, presidente nyo addict. Siyempre. Diba? Siyempre hindi. Pero may rin kasi sa kanila yan. Kung hindi naman tatakbong pangulo yan, kung walang walang goal, no? So, iniisip din niya, teka, pagka pumutok to, pinatulan natin, may pros and cons din to, tayong makukuha rito, no? O, mas malaki yung cons. Kasi siyempre nga, kung halimbawa, kagaya na sabi niyo, ma'am, kung totoo, hindi matutuwa ang Pilipino niyan. Pero may sabit din si PRRD dyan dahil bakit mo nga naman pinayagan? Bakit hindi mo tinuluyan? Anong kapalit at hindi mo yan tinuluyan? At that point, then PRRD has to say something. Kailangan magpaliwanag siya. And ako naman,
Knowing PRRD, I think meron niyang explanation, but nevertheless, the point here is that I am not going to exempt PRRD sa hindi pag-explain. Dapat din siya mag-explain, 'di ba? Although I'm pretty sure that he would have a reasonable explanation to that. Pero hindi hindi mo siya maaabsuelto na, oy, wala ka na dito, PRRD. Kasi if it is something that happened during that time that he already knows, di ba? Anong nangyari? Bakit, ano yung concession? Bakit nagkaganon, di ba? So those are going to be the logical question on this situation. Ayun. Vital din dyan, ma'am, kung yung, bawa, kung alam, yun nga, no? Kung bawa, ano ba nga yung concession, no? May ano rin dyan si BP Sara. Kasi kung imposibleng hindi niya alam at tumandem pa siya, di ba? So, isang ano rin yun. Isang malaking dito eh. Kailangan talagang magpaliwanag. Oo. We have to actually, kasi tingin ko hindi ko sure kung gaano ka, I don't know, for a lot of people kasi it's easy to assume that what PRRD knows, Inday Sara knows eh. Pero ako tingin ko, hindi. Kasi hindi naman sila agree sa decision ng, ito nga pagtakbo ni VP Sara as Vice President, hindi naman agree si, di ba? Hindi naman agree si PRRD doon. So, ayun. So, parang, well, those are the things that can be explained later on. Kasi those questions are going to crop up, if ever. Na parang, ano ba to, Inday? Alam mo ba to o hindi? 'Di ba? Alam mo ba to o hindi? Ganon. So, from there, ano talaga, parang, we need to know, regardless, kung ano man yan, kung totoo man yan, hindi man yan totoo, they will have to say something about this moving forward. They have to tell us the truth moving forward. But like I said, kung hierarchy ng explanation ng pag-uusapan natin dito, unang-unang dapat mag-explain yung administration, yung first family. And what is so frustrating about the PBBM administration is they don't talk. They don't respond to issues like this. Hindi nila pinapatay yung issue, 'di ba? Hindi nila pinapatay yung issue. So ngayon, syempre tayo parang, itong ina, 'di ba? Alam naman natin, yung ayaw mag-debunk, 'di ba? Malamang sa malamang, 'di ba? Ganun yung takbo ng isip ng mga Pilipino. Kasi ganyan eh. 'Di ba? Kahit ikaw pag nagtatanong ka sa asawa mo pagkatapos hindi niya ma-deny outright or hindi niya ma-debunk yung kwento outright, malamang sa alamang. Totoo yung hinala mo, 'di ba? Para naman, 'di ba? So, ganun lang 'yon. So parang ayun, yun yung tingin ko diyan, Sir Random. Okay. Ay, Sir Raging Master. Inaya nila yung mga tao na mag-isip kung ano ba, totoo ba, ano ba talagang totoo, bakit hindi nagsasalita, bakit kailangan magsalita. Clueless eh. No? Imbis na sagutin nila, hindi siya responsive, no? But I'm telling you, the Pulveron issue is getting traction. Raging Master. It is getting traction and more people are actually parang saying that they have experienced ganyan with with the circle of Kemerut, ganyan. So the more that they're going to deny it, the more that they're going to stay silent about it, mas mahihirapan silang patayin tong issue na to. Ayun. Bakit nung 'di ba? Nung election, paano nila napatay yung issue? Nag-drug test si BBM. 'Di ba? Kasi nga gusto niya talagang determinado siya manalo. Siyempre, meron niyang gustong ma-attain, no? May gustong makuha. At Kaya babalik pa rin yun doon sa sinabi ko nga kanina na kaya hindi rin siya siguro. Sa tingin ko, hindi ko pinagtatanggol si BBM, no? Na isa rin siguro sa strategy niya yan, yung pagtahimik.
pero hindi ko masasabing Effective. foolproof talaga or effective yung ginagawa niya. Kasi dumarami yung umaayaw sa kanya o bumabaligtad na. Correct. Definitely, tama ka doon, no? Yung pananahimik ni PBBM is definitely their strategy. They think that this is going to die away. Mamamatay lang tong issue na to at hindi na pag-uusapan ulit. But ang problema kasi, every time na may issue at nananahimik ang politiko, ano ang nasusunog? Ang kanyang political capital. Yes. Diba? So, ayan, sige, pwede mo pwede kang manahimik, kung yan ang strategy mo, pwede kang manahimik at wag na magsalita, pero, girl, maubos yung political capital mo at ang political capital ay hindi permanente. 'Di ba? Kung wala kang panapal na aksyon or na di-deliver sa mga tao, yung political capital mo hindi yan lalaki. Sa ngayon, ang meron lang ang PBBM administration ay sangkaterbang chismis na hindi nila sinasagot at wala silang pang-counter sa mga political capital na nawawala because of that. Okay? Kung kunwari ganito ang sitwasyon, ang dami-daming kwento ni Maharlika, kaso nga lang nagpapatayo ng mga agricultural infrastructure kineme. 'Di ba? Napataas ang yield, napababa ang presyo ng bigas, 'di ba? Meron tayong kitang-kita na epekto sa sambayan ng Pilipino na kung saan nakikita natin na very positive, mukhang malaking pagbabago ang magaganap in the next few years, ganyan. Ang dami mga nahuling, mga smuggler or whatever, ganyan. The problem is, walang ganun. Diba? So ngayon, the strategy of being silent is eating up their political capital. And the political capital is not replenished, diba? The lost political capital because of the itong mga stories na ganito is not replenished by delivery of services. 'Di ba? Ano yung nangyari kay PRRD? 'Di ba kay PRRD ang mga pambabalahurang ginawa kay PRRD, palamura, babaero, masama ugali, matay tao, mga ganyan-ganyan, kineme-kineme, ganun-ganun. Ang daming mga ganong binabato kay PRRD. Napos ba yung political capital niya? No. Kasi unang-una, sinasagot niya. Pangalawa, ang daming achievement ng matanda, Diba? Pero lang kung hindi nga lang dumating yung COVID, mas marami pa siyang magagawa. True. Diba? Ngayon, pagdating dun sa, balahura yan, nagbumura tapos babaero, ganyan-ganyan. Ano sabi ng tao? Takot naman kriminal sa kanya. Yeah, Exactly. Namin, paladasal na presidente, pero, patay naman kami dito sa kanto namin. Diba? Yun yung payoff ng mga ganyang bagay. So, kung ganyan yung strategy ng administration ngayon, sir, diba? Sablay. You are one scandal away sa tindi ng galit ng mga tao. Saka Pilipino naman konting pagbabago, maganda o hindi, iniinda yan Iniinda ng Pilipino yan Kahit ano pang ibato mong, kahit ibato, pang klase ng issue, ang ibato sa mga leader natin. Kapag may nakikita silang pagbabago o mali man o mabuti, lalo na kung mabuti, babaliwalain ng Pilipino yan Kasi napaka-forgiving natin, Regine. Yes. Na minsan nakakairita rin. Oo. Pero lang, kung politiko ka, pwede mong anuhin yan pwede mong paglaruan yung ganyang nature ng Pilipino Kaso, it will take so much bago mo mapikon ang public, di ba? It will take so much bago magalit yung Pilipino ng bonggang-bongga. Pero, kung uubusin mo yung pasensya ng tao, ibig sabihin, sobrang-sobra na yun. 'Di ba? Sukdulan na yun. 'Di ba? So, parang, sir, yan ba talaga ang gusto mong ruta? 'Di ba? Yan ba talaga ang gusto mong puntahan? Mag-isip-isip ka po. Ganun. Kasi po, ang pasensya,
kahit mahaba yan, ay nauubos din. Mm. 'Di ba? Lalo na, Napapatid din yan. oo, lalo na, a lot of people really felt betrayed. 'Di ba? Yung budulan na nangyari nitong 2022, itong budulan na nangyari na to, this is the most vicious budulan. Mm. Even sa standard ng mga politicians, ito yung parang pinaka-vicious na budulan na nangyari. Ganyan. Tingin ko pa dyan, Miss Joy, siguro gagawin nila sagot dyan, instead na magsalita sila o linisin yung pangalan nila, yun lang nila yung papasok lang nila dyan yung issue ng WPS, yung West Philippine Sea. Yan lang yung kasi rin yan catchy rin siya catchy rin yan sa ating mga kamalayan ng mga Pilipino Ngayon, kung gusto nilang patayin yung issue na yan, hindi para nila sagutin. Unang-una, kontrolado nila ang mainstream media. Pinatay nga ang SMNI. Oh. Hindi pa naman totally patay. Ibig sabihin, yun lang itong mga ginagawa nilang parameters na to o anumang aksyon, doon din papunta yun. True. Alam kaya ni Marcos Jr. na madami nang dismayado sa kanya? Ang chismis is that some very influential Filipino-Chinese people tried to talk to PBBM regarding this anti-China kineme. Ayan. So, yun. At mukhang bubuelo na si PBBM dahil hindi rin niya gustong mawala itong mga Chinese-Filipino community dahil powerful ang Chinese-Filipino community sa Pilipinas hindi naman basta-basta rin yung mga yan. But they are not very happy with the anti-China sentiments being propagated by this administration. That's what I heard. Ayan. I have proof the Philippine government is not interested to settle the dispute. Sabi ni Donna Panutsky. What do you mean, Don Panutsky? Would you like to go up and share with us what you wanted to say? Hindi ko magets. May proof daw Fake siya news na ang dala kay PBM sa Fake news nyo ang nagdala kay PBBM sa Malacanang. Ibig sabihin lang nun, kabalikat nyo sa budulan. Sabi ni Juris Dakupal. Actually, ang talagang fake doon si BBM. Kasi po, nung eleksyon, at saka nung senador siya, yung mga sinasabi niya nung senador siya are the things that he was saying when he was running for for presidency. Ganyan. So, wala namang fake news noon mga time na yun. Kasi gano'n naman talaga yung stand niya sa he was very consistent in his stand in West Philippine Sea when he was a senator. He has a very, very a good approach dun sa mga executive issues like yung sa Balikbayan Box, mga ganyan. He had a very innovative ideas when he was still a governor. Diba? Mga ganong bagay. So, yung fake news, hindi naman fake. Even if we're going to talk right now, it's not fake. Those happened. He really made really good positions when he was a senator. Fake news ba yun? Pagkatapos, parang sabihin mo na fake news ang nagdala sa kanya sa Malacanang, hindi po. Hindi po yan yung pinanggagalingan ng bad trip ng mga tao nang bumoto kay BBM. Kasi up until before siya magpresidente, he was very, very consistent. This BBM that we know right now, hindi namin to kilala. Hindi namin to kilala. Kasi hindi yan ang stand niya sa international relations, hindi ganyan ang stand niya about continuity, hindi ganyan ang stand niya about, about the country, about agriculture, ganyan-ganyan. Ayun. So, yung mga hirap na kayo nagdala dahil sa fake news, kineme-kineme. Bakit? Kami ba yung senador? Yung nakita ba namin kay BBM nung senador siya is fake? So, yung mga ganyang flawed logic po,
Ang punto mo lang is gusto mo kaming sisihin kaming mga bumoto. Okay? Actually, Exactly. yung mga galit kay PBBM ngayon, isa sa mga reason, well, I can speak for myself. Kaya ako bad trip kay BBM ngayon kasi Lenny 2.0 siya sa decision making. Lenny 2.0. 'Di ba? Tama. Kikipagkantutan siya sa Amerikano. 'Di ba? Eh, di ba ganun si Lenny? Gusto niya ibigay intelligence report kay Biden? Sorry sa French word pero ganun talaga eh. Lenny yun eh. 'Di ba? So ngayon, yung mga ganyang uri po ng ng pagrarason na ay fake news kasi kayo nagdala diyan kineme ganun. Napakababa po nung inyong argumento. Napakababa ng mga argumento ninyo. 'Di ba? Sobrang baba ng mga argumento. Yung mga argumentong ganun, argumentong pangtanga. Argumentong pang walang alam. Ayun. Hello, Miss Real Talker. Hello. Ayan. Kaya yata Juris da Kupal ang pangalan niya kasi Kupal siya eh. Oo. True. Ayun, mga banatan, superficial. Correct. Kasi parang ang intention nyo naman is really asarin lang kami. Binata nyo yan Tapos ngayon, keme, ganyan. Yung mga ganong, like I said, election is just one day. Okay? Your political stand, your political position on certain social issues and political issues should not be beholden to your vote. Ganon. For example, kung kunwari, ikaw, wala ka naman talagang gusto dyan sa mga yan. Pero nung araw ng botohan, nag-decide ka, si BBM na lang iboboto ko. Hindi ko to gusto, pero kasi, siya na yung tingin kong best for this election. So, binoto niya. So, hindi siya talaga believe kay PBBM, pero binoto niya kasi wala na ibang choice. 'Di ba? And that is the story for many people. Tama. 'Di ba? Pagkatapos gusto niya yung tao na yon managot na hindi, binoto mo na parang, hindi kasi ganyan. Hulo! In-exercise lang niya yung right niya to vote. Hindi niya isinaalang-alang lahat ng kanyang political understanding sa araw na yon dun sa boto na yon. Okay? It is just an exercise to vote. Okay? Now, your political position should not be beholden to the person you voted for. The person you voted for is the one who should be beholden to the promises they made during the election. Para kayo mga tanga, parang imbis na ang i-hold nyo accountable yung mga pangako ng mga politician, ang i-hold nyo accountable yung bumoto. O di ba naman kayo mga bobot kalahati? Diyos me, kaya di naunlad ng Pilipinas para kayong mga tanga. Ang iniipit nyo yung botante, hindi yung nanalo. Mm-hmm. Diba? So, Saka ano yung rason yan? Di ba parang sa akin, pag nakakakita kayo ng mga ganyang banatan dito sa TikTok, please, come on! Talinuhan nyo naman. Asan nyo naman yung level ng pagkaintindi ninyo? Bagay-bagay? Huwag kayong tatanga-tanga. Saka yung election. Kayo pa galit. Saka yung election, ano naman yan talagang normal thing na magkamali tayo sa binoto natin. Kasi nga, hindi na, parang testing waters pa rin yan Malalaman lang natin kung tama ba tayo, okay ba yung naiboto natin kapag dumaan na yung panahon after ng election. Correct. Kasi, even PRRD, he wasn't able to do 100% of the things he promised, okay? And we do not want, let us just be realistic here, guys. There is no perfect administration. At lahat ng politiko, wala naman dyan nakagawa ng pangako nila ng 100%, okay? Be that as it may, okay? Importante na sinisingil natin sila dun sa pangako nila. Kasi kung hindi mo man yan magawa within 6 years, and they only have 6 years to do what they said, 'di ba? They should at least put us in a direction
where we can see a possibility of their promises being completed. Okay? Just like what PRRD did. Sinabi niya, aanuhin ko yung, zero ko yung drugs in 3 to 6 months. Kaneme. Yung criminality, ayusin ko yan. Kaneme. First 3 to 6 months, sabi gano'n ni PRRD. Was he able to do that? Of course not. Okay? Of course not. But, we saw huge changes in the Philippine National Police. We saw big changes in the number of crime incident in our streets, in our community, 'di ba? In our country in general. Saka naman nakakita ng presidente ang wanted 1,998, ang sumuko 2019. 'Di ba? Saka nakakita ng presidente ng ganon. Sa takot ng mga kriminal, pati yung mga hindi kriminal nagsisukuan. 'Di ba? Saan nakakita ng ganon? So ngayon, ito yung ito yung hindi nagawa ni PRRD 100% yung pinangako niya. But he was able to bring down criminality 73% from 2016 to 2022. So, you can virtually see that siguro another 6 years pa of Duterte, zero na to. Diba? Or at least it's virtually accomplished. You know, those kind of things, okay? So ngayon, kaya yung mga binoto nyo, keme, ganyan, kayo na ganyan, eme. Ang problemahin ninyo kung paano makapagpanalo ng kandidato ninyo. Diyos me. Huwag nyong dinadala na parang kami pa may kasalanan dahil kaya naming magpanalo ng kandidato. 'Di ba? Kayo tong yayabang, kukupal, hindi makapagpanalo ng kandidato. Pagkatapos parang kami pa yung mamaliin ninyo, 'di ba? Excuse me. Ayun. So yun lang. Continuity ng FPRRD admin style gusto namin hindi kay Pinoy. Ayun. So yun, ayan, meron ko pa bang mga gustong i-share, Raging Master? Okay na po, ma'am. Okay na. Ayan. Ayun. Hindi ako galit ganito lang talaga ako First time mo ba dito sa live ko? First time po, ma'am. Walang problema. Mas okay nga po yan, yung prangka kayo. Oo. Ganito talaga dito sa live ko na to. Ayan. So yun. You can almost imagine how these people celebrate every time the country fails. Correct yun pa yung yung isa pang nakakainis sa mga before. Diba na? Every time we have achieved something, they downplay it. Tapos every time we have little problem, they make a mountain out of a mole. Ganun yung ginagawa nila before kaya nakakairita rin Ayun. Next move ni Bro Joe, martial law. Sabi ni Donut Panutsky. Ma'am Joey, may Grahams ka pa. Wala kaming ganyan. Ang handa namin, palabok, egg pie, barbecue, madaming ham, ano pa ba? At tas nag-spring roll ako na hindi bumenta. Ayan. Pagkatapos, kami, tuna. Meron kaming, dito yung kinilaw na tuna. Meron kaming durian, buko, donuts, mga kakanin, maraming kakanin. Meron ring cake. Ano ba yung handa namin? Ayun. Gusto ko siomai. So, wala kaming Graham. Lechon. Lechon. Meron ding lechon. Yes. Sabi ni Sir Noel, nagka-counter mga NPA at militar sa Malaybalay City, 9 daw namatay. Yes. Oo. Totoo. Ang dyan, nanghingi daw ng ceasefire ang NPA. Ayun. Nung nag-request sila, parang nung parang naririnig raw ng militar
na naglalabi ng ceasefire yung CPP, NPA, NDF. Nagpahayag daw talaga yung mga military men natin na no. So, yun. So, ayan, natakot daw ang mga tao sa mga matataas na opisina. Dahil mukhang kahit ang instruction ay mag-ceasefire ay wala raw susunod. Medyo natakot daw sila. Natalanta daw sila. Kaya nga, nitong Kapaskuhan daw ay aligaga daw sila. Ganon. So yun, so ang nangyari, nagkaroon ng enkwentro, siyam na NPA ang patay. And sa totoo lang sa akin, wala akong pakialam. Maubos sila kung kailangan, ngayong araw ng Pasko ang gamitin natin para maubos yung mga leche na yan, so be it. Because I do not want another uniformed personnel die again because of these idiots. Ayun. Ayaw mukha, totoo yung sinabi ng isang kabady nang namatay. Ayan, nagkatotoo yung sinabi ng isang kabady nang namatay sa Batangas, re-rest back sila. Good news kung ganyan, mabuhay AFP, correct. Actually, sa totoo lang, ang mga pagbabago dito sa ating bansa in the next few years is really going to be, tingin ko lang. It's really going to be, it's really going to be on the hands of our military personnel. Ayun. Pagka nandun na tayo sa sitwasyon na talagang, when we are in dire situation, ayan. Ba't ayaw pa nila ubusin kasi? Kasi nga, di ba nga nakipag-exploratory talks nga si Tito mo BBM. Diba? Sabi ni Roque, nagsumbong daw military men kay BBM na kinausap daw sila ni PRD kaya nagbago daw isip si BBM. Sabi ni Kim Sos online siya. Well, those are those were the observation of Attorney Harry Roque. Yun yung sinasabi niya. Paano natin i-explain yung POV ni Attorney Harry Roque? Syempre, sarili niyang observation yun. Ganon. Pero ano ang totoo? Totoo na nagbago talaga ng stance si BBM. Diba? Hi! Mami Archie! Hello! Ayun. Ma'am, wala sila update sa peace talks with the recent NPA activities. Parang meron na bang statement yung dyan? Meron na bang statement ang Malacanang about it? Teka. Parang wala. Presidential Communications Office. Tingnan natin. Meron sila 8 hours ago. PBBM, light love and unity for every Filipino family. 14 hours ago, Merry Christmas. 15 hours ago, orders national government full devolution initiative. Come up with list of function. Parang, alam mo, nabubullshitan ako sa mga ganitong kinemi ni PBBM. Kasi, in-order niya na to earlier part of 2023, January. Ano yung Mandanas ruling to Nagbigay na siya na to ng order earlier this year. Pagkatas, December, ito pa rin yung order. Anong nangyari? Diba? Ginawa isang buong taon? Ano ba to? Pagpapakita lang talaga yan na weak leader talaga sa BBM. True! Hindi nagtatrabaho. I'm going to look for it. You already gave an instruction to do this earlier this year. O pagkatapos ngayon, post-December 25, eto na naman. Hanggang instructions na lang tayo? Diyos me? Teka lang. Naliligaw tayo at, ayan, December, 1 day ago. So wala siyang post today about dun sa Christmas encounter. Okay, punta tayo dun sa kanya. May meetingan pa nila yan. Kung paano nila i-address. Parang isang taon na. Ano ba? Hindi niyo pa napagmitingan yan ever? Ano ba? Sabi ni Ma'am Camille Diaz, super weak leader, I campaign for him, even fight with my relatives. Nakakahiya na, correct.
Pero alam niyo po, Ma'am Camille, ang importante po dyan ay hindi po tayo bulag. 'Di ba? Yun po ang kinaibahan po natin sa mga pink at dilaw. Kasi yung mga pink at dilaw ay hindi nakakakita ng kamalian. 'Di ba? Tayo po, dapat po loyal po tayo sa bansa. So, ibig sabihin, kung ang leader ay gumagawa ng maganda para sa bansa, purihin. Kung ang leader ay gumagawa ng hindi maganda para sa bansa, ay i-call out. Ganun. So, dun sa Bongbong Marcos page, Merry Christmas, picture ng family nila. 10 hours ago. Bongbong Marcos 1 day ago. Christmas message video to. Ayan, walang statement tungkol sa enkwentro sa ano. Hindi nga nag-statement yan tungkol dun sa, Hindi nga nag-statement yan dun sa namatay na sundalo sa Balayan, Batangas, di ba? Hindi sila mag-i-statement kasi pupukulan sila ng sobra-sobrang batikos niya dahil nga dyan sa sa pagpapatuloy nila ng peace talks with NDF. True. Kaya actually yun talaga yun. Kaya ayaw nila magsalita kasi alam nila na babatuhin sila ng sangkaterbang sangkaterbang pangungutya dahil dun sa peace talks. Hindi nila gugustuhin na bumango si Inday Sara dahil kung matatandaan natin, umapila si Inday Sara sa kay BBM na huwag nang bigyan niya ng pagkakataon. Mag-change mind. Kasi lalabas sa ng tao. Tama si Inday Sara, hindi kasi siya nakinig. Magkakaroon na ng comparison. Masisira siya ngayon. Ayun. Hiyang-hiya na siguro si Andrew E. ngayon, sabi ni Sir Ben. Walang pake siya sa military, mas mahalaga sa kanya ang fish talk, sabi ni Andrew Hoffer. Sabi ni Christopher Pike, ang importante dyan, sinabi na ni Duterte na weak leader at magnanakaw siya. Binoto niyo pa din, the Serb, sabi ni Christopher Pike. Ito naman si Christopher Pike, nasa election era ka pa rin, ano? 'Di ba? Nasa election era ka pa rin. Ano ba yan? Ngayon nga ibang loyalista, binabash na ako kasi bakit daw against na ako kay Sandro. Sabi ni, ako sa totoo lang, never ako naging parang, wow, napakahusay ni Sandro na politician. Kasi parang, wala ka pa naman talagang i-grade kay Sandro eh, di ba? Naalala ko before, yung parang may nagsasabi sa akin, Sandro, future president, kineme. Parang, Sandro has a lot of potential kasi educated yan sa London, yung mga ganong kineme. Pero I vividly remember na sinabi ko talaga na while Sandro has a huge contribution sa pagkapanalo ng tatay niya nung campaign, wala tayong basihan para i-judge si Sandro bilang politician. 'Di ba? Ayun. So, ayun lang. Parang hindi ko rin magets masyado yung rave about Sandro even before. Even before na yung kumbaga na hindi pa ako very critical sa administration noon. Even during that time, sinabi ko na yung parang, ano ba meron kasi kay Sandro, 'di ba? Saka na natin i-judge si Sandro kapag natapos niya na yung 19th Congress. Ayun. Kapag si VP ang pro-China, bye-bye na career. Gagawin ng US ang lahat para bumagsak siya. Don Panots, ginagawa na nga ngayon di ba? Ayun. Output muna from Sandro before we judge, sabi ni Sasuke. Yes, agree. Ayun, random thing. Seth, hello? Hi, ate. Hello, Merry Christmas. Mag-comment lang ako doon about kay Andrew E. As I have observed during the campaign election, yung kanta talaga ni Andrew E. was created for Inday Sara, and nasali na lang si BBM doon, it's because of Inday Sara. So I think yun talaga ang tawag na to, ang chika doon. That's what I mean too. Si Andrew E., parang nakapangako yan sa mga Duterte na lahat ng campaign ng mga Duterte, dun siya. Ganun.
Alam ko ganun yan. Kasi ano yun eh. Ang alam ko, Manang Aimee about sa want mag-prime minister. Oo. Yung pinaringgan niya yung pinsan niya na parang meron raw kasi gustong mag-prime minister. Ayun na, mas report na ata. Saksakin ng 10 beses. Anong problema ni Ken? Bakit violent siya dyan? Hello? Bakit di nakikinig BBM sa ate niya? Sabi ni Jack Balino. Ang alam ko, at si Direk naman din ay very vocal about it. Magkaaway nga si Lisa at saka si Aimee. Ganon. Yun yung alam ko. Tapos, si Senator Aimee, in order to make amends or yung kumbaga para magbati sila or whatsoever, ganyan-ganyan, si Aimee, siya yung nag-campaign manager kay Sandro. So, kumbaga, para at least, magkasundo-sundo, ganyan-ganyan. Nagpakaninang si Senator Aimee kay Sandro, ganyan-ganyan. So, kaya naman, di ba, sinabi rin ni Sandro na ang kanyang political godmother ay si Aimee, ganyan. Kasi nga, siya yung nagtulong talaga kay Sandro sa kampanya sa Ilocos. But even that, kahit nangyari yun, ay hindi pa rin sila naging okay. So, nagalit. Tapos, lalo raw nagalit nung gumawa ng martyr or murderer na nandun yung ex-girlfriend ni PBBM. Ayun! So, ngayon, meron mga eksena pa nga na minsan iniipit nga daw ni Lisa Marcos yung mga projects ni Senator Aimee na involve ang Office of the President. Ayun. So, mukhang hindi talaga sila okay. And, di ba, meron ring mga personal experience dito si Sa, si Maharlika, si Bagong Lipunan, at saka si Pebbles Talakera, na nung campaign, hindi talaga nila nakakausap si BBM. It's all Lisa Marcos. Diba? It's all Lisa Marcos. Ngayon, yung pagdating naman kay Senator Aimee, di ba sabi ni Direk Daryl, Senator Aimee is off limits sa campaign noon ni PBBM. Ganon. So, hindi nga raw siya pwedeng tumapak ng HQ. So, nagkakatugma, di ba? Nagkakatugma yung mga experiences ng mga sinasabi ng mga sikat na mga personalidad. Ayun. Tapos, dinadamay bansa sa ka-insecure. Yung sinasabi ang nangyari kay Elizabeth, ayun, tinuwa, di ba sila Oro? Di ba parang sinabi lang rin niya, parang meron rin siya ganong experience. So, sinabi niya, si Senator Aimee lang daw yung parang umaasikaso sa mga loyalista. Ayun. Pero ate, for me, yung backlash ni San Aimee is a bit unfair. Whereas we are not asking Bongo, Tolentino, De La Rosa, Padilla to speak up. Where they are in the same coalition or the same party with PRRD. For me, they should have been those people or those senators should have been more vocal than Senator Aimee. Kasi nasa posisyon rin naman sila di ba? True. Kasi, di ba, especially Bato de la Rosa, who is Bato de la Rosa without Digong and as well as Bongo? They will not catapult like the 3rd or 5th spot on the election kung hindi sila in-endorse ni Digong. Siguro yung pinaka-rational is, di ba, kumbaga, kung naghahanap tayo ng suporta kay PRRD, dapat hanapin natin sa lahat na kaalyado niya. Sure. Hanapin natin sa lahat.
Pero naiintindihan ko na mas matindi yung paghahanap nyo kay Senator Amy. Kasi nga, kapatid niya yung presidente, pagkatapos siya rin yung naging tulay kay Inday Sara para pumasok ng Uniteam, ganyan-ganyan. Yung mga tipong ganon. So, yun nga, pinaka-rational is hanapin natin lahat. O, ngayon, nasan sila? Ngayon, kung hinahanap mo lahat, tapos mas matindi yung paghahanap mo kay Senator Amy, still understandable. 'Di ba? Still understandable. Pero kasi minsan, actually may mga nang-aaway nga sa akin dyan sa comment section na parang, bakit mo pinagtatanggol si Senator Amy, kineme, ganyan-ganyan. Bakla! Ang sinasabi ko nga, let's take Manang Amy one day at a time. Ibig sabihin, kahit ako, naiintindihan ko yung sentimiento ng mga hardcore DDS na, parang, baka nambubudol din si Manang Amy, kineme, ganyan-ganyan. Ako nga, sabi ko nga, meron din akong doon, meron din akong parang, shit, oo nga, kailangan makita natin si Senator Amy na dumating dun sa punto na ang pipiliin niya ay prinsipyo rather than kapamilya. Ganon. And that situation is really, really tough, 'di ba? Kasi, true. Hindi mo talaga maiiwasan yan dahil kapatid niya yung kapatid niya yung presidente. Ganyan 'di ba? Ngayon, ako, ayokong ilagay yung sarili ko dun sa place of hate. I know exactly what I want from Senator Amy. Like, I want Senator Amy to speak against Martin Romualdez. 'Di ba? I want Manang Amy to, have his brother move na the way he wanted him to move. Yung ganyan, kumbaga magpaano na siya yung bonggang-bonggang i-head on niya talaga itong kapatid niya tsaka si Martin. Ganyan. I want Senator Amy to, speak more directly. More yung sa ngayon kasi ang salita ni Manang Amy is direct siya, clear yung suporta niya sa mga Duterte. Pero hindi niya tinitira ng bonggang-bongga yung pinsan niya at saka yung kapatid niya. Which is hindi nga naman kasi syempre kung sumusuporta ka dito pero hindi mo naman tinitira yung dalawa. Syempre marami talaga magdududa diyan kasi parang iniisip nila na parang namamangka si Senator Amy sa dalawang ilog, kineme. Ganyan. But like I said, she is really in a tough position. Ako, I'd rather look at Senator Amy one day at a time. Okay? One day at a time. I know exactly what I want from her. And I am hoping that at the end of the day, she's going to choose principles over kamag-anak. Mahirap yun. Mahirap yun sa totoo lang. But it's really, really tough for Senator Amy kasi this situation is actually a political career-ending situation sa part ni Senator Amy sa totoo lang. Diba? Ang maneuver is dalawang major voting group. Sabi ni Yi, 2022, in fairness sa mga allied senator, nagbigay naman sila ng statement, di lang na-highlight ng media. Si Senator Bato nagbigay ng statement of support kay Inday Sara sa confidential funds. Ayun. I think during the confidential funds, kung hindi yun ninatrust ni Inday, I think it will really push through via Senate. Alin? Yung CF niya, if ever hindi niya yun inatras, I think it will still push through via Senate. Hindi natin alam. Pero hindi rin ako ganun kakumpiyansa. Kasi 'di ba, parang kasi apat lang ata ang parang 100% sure na will vote for her. Kasi yung iba is medyo medyo double-sided date. Hindi ko masabi din kung Actually, hindi mo rin masabi talaga kasi nga lahat naman ngayon nasa legislature, they are rallying behind
whoever is wielding the power sa distribution ng budget. So I cannot really Pero in fairness, ate ha, kay Coco Pimentel, ano talaga siya, opposition talaga siya, unlike Risa Hontiveros. Oo. Ginagawa niya yung trabaho niya. Sabi ni August, sa leak executive session, wala name ni Senator Amy. Alam ko nag-react dyan si Senator Amy, nagalit nga siya. Sabi niya, ba't wala ako dun? Nag-react siya doon, sabi niya, ba't wala ako dun? Ganon. Huwag daw gawing payak ang utak ng leader na baka nagamit. Magkakasama sila dahil may dahilan. Pak, sabi ni Annalyn. Ayun. So, ako I'm really going to look at Senator Amy. I'm really going to take her political stand one day at a time. Ganon. So, yun. Ayun lang. Ako kasi nakita ko kasi si Senator Amy na talagang tinutulungan niya si Inday Sara. Pero, kagaya nga ng sinasabi ko, ang kahinaan kasi ni Senator Amy, grabing mambudol yung kapatid niya. Correct. Yun yung kahinaan dyan ni Senator Amy. Yung pagbubudol na ginawa ng kapatid niya, yun talaga ang nakasira sa kanya. Parang Shopee lang. Iba yung nasa picture pag natanggap mo na. Oo. So yun, kaya I want Amy to lambast her little brother, especially now that the bro needs that rude awakening. I think alam naman siguro yan ni PBBM, ate oy. Pero I think he is being controlled or he is being dictated ni Lisa. Sabi ni Onyo, wala din akong tiwala kay Senator Amy. Baka siya din eventually tatakbo pagka-presidente. Playing safe lang yan. Pero hindi ko magets yung may mga nagsasabi daw na siya daw talaga yung kasi raw 3 cycles daw yung kailangan para ma-defrost yung frozen fruits and vegetables, yung mga ganun-ganun kineme, ganyan. I think ang nagpalutang na idea niya na ate si Llamas. Doon sa doon sa interview niya sa Politico. Oo, politico.com. Pero hindi ko gusto yung mga niya, political analysis niya. Marami pang mga vloggers mas magaling mag-analyze kaysa sa kanya. So, yeah. Pero alam ko siya talaga, parang known siya. Nilawan talaga yan siya, ate. Pero political analysis niya. Kasi kung ganun lang rin pala, na nag-ambisyon siya na ganun, hindi ba parang magiging mas malakas mas malakas at mas may chance siya kung Amy Inday? Correct. 'Di ba? Hindi din kasi natin yan sila masisisi kasi nabudol din kasi tayo. Iba na lang siguro wag na sila kakadala na, sabi ni Onyo. Di rin kasi sisirain ba ni Martin yung political career niya para kay Amy? Yeah, oo. May point si Noel. Diba? Diyos ko ba, mas ambitious naman Tihamak naman mas ambitious si Tambi kaysa kay Senator Amy. Yes, ate oy. Mas ambitious talaga siya. Oo, biruin mo, nasa side mo na yung Duterte. Aside from that, ate, is ambition niya, 'di ba? Trinidor niya si GMA na he has been with GMA for seems like forever. Si Martin. Diba, kahit nakakulong si GMA, si Martin Romualdez is dumadalaw pa din. Masyado lang nagmamadali si Tambi. Ayun. May may daw meron daw kailangang i-defrost. Ayan. Never talaga nila in-address. Sa bagay, this administration is actually
not naman keen in addressing things. Importante yun kasi, Diyos ko po, alam naman natin meron sila talagang sobrang halata naman, kalat na kalat ang pagmumukha ni Martin sa mga paayuda nila. Okay lang, wala pa naman yata na speaker na na-elect. As president. As president siguro yan, ano. Ayun. Hindi ko din mag-gets yung ibang loyalista na sinisira si VP. Naku, masisira buhay nila. Maraming loyalista na kumbaga hanggang ngayon, loyal pa rin talaga sila kay PBBM. So even if nakikita nila na hindi maganda yung mga decision making ni PBBM, ganyan-ganyan, while they acknowledge it, they stay loyal. May mga ganun may mga ganun naman talaga. Yun naman talaga yung mga loyalista, di ba? You do not really expect them to be very critical kasi nga, loyal sila sa apelido, ganun. So, may mga loyalista na while naiintindihan nila na parang, hindi kami agree sa ganitong desisyon, pero tiwala sila pa rin, di ba? Tiwala pa rin sila. Pero, sa akin, hindi na natin mababago yun ganyan. Pero yung iba na nagsasabi na loyalista sila pagkatapos, kasama sa pagiging loyalista nila, yung sirain si Inday Sara. Yung parang, sa akin, na red flag yun, na parang, di ka matagal loyalista Diba? Mercenary ka, attack dog ka, hindi ka loyalista, tigil-tigilan mo ko. Correct. Kagaya ng yung kalbo na feeling social. Oo. Na ang name niya sounds like an ice cream. Sorry. Ayun, agree, bayaran. Correct! Diba? Diyos me. Yung iba hatakpig. Ito hindi. Late na kasi ako, pabulong, sabi ni Annalyn. Tingnan mo si Nico David, nung sinabi ko na, I accept your invitation for a debate. Let's do it here. Pero hindi mo pwedeng i-upload sa YouTube mo. Para walang pera. Let's do it here. Tara, debate. Gusto mo? No, tara, debate tayo dito sa TikTok. Walang pera dito sa TikTok Walang pera dito sa TikTok Diba? Dito sa TikTok, mag-live ka 2 oras, 3 oras, makukuha mong gifts. 100? That's 25 pesos? Diba? Diba? O sige, Nico, dito tayo, mag-live tayo dito. Kahit 1 million viewers pa yan, walang kita. Diba? Walang kita. O tapos yung stars mo, mapupunta sa'yo. Yung stars ko, mapupunta sa akin. Pero wala kang kita sa views. True. Hindi. Nagsalita pa ba siya? Hindi. Diba? May kaltas. Tsaka yung si Rendo natin nakakaasar. Ayoko. Ayun. ICC, may matatanggal sa pwesto. Yung mga ganong klaseng content creator na alam mo naman talaga they're doing this for money and money alone. Diba? Hindi niya nakita ulit. After, nung malaman niya, hindi pala niya pwedeng pagkakitaan. Funny lang na yung elite sa admin, low ng standards for their employees. Vloggers nila, low IQ. Correct. Actually, ito yung chismis dyan, Oshat. Tablet. Yung House of Representatives daw, ay galit na sa mga vloggers ni Tambi at ni BBM. Ganon. Kasi daw, grabe daw yung hindi mo pera yan. Yung hashtag hindi mo pera yan. Alam niyo yung hashtag hindi mo pera yan. Kahit gano'n natin pinag-uusapan yan at hina-hashtag, napansin niyo hindi nag-trending kahit kailan. Diba? Napansin niyo hindi nag-trending kahit kailan. Ganon. Pero, sa Facebook, kahit kailan, hindi siya lumabas. Hindi, pero natatakot ang House of Representatives. Kasi nagkakaroon ng traction niyang resibo-resibo. Ayan. Ganon. So, nagtatanong na daw sila doon, asan na ba yung mga vloggers ninyo? Ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. Ayun. So, mukhang magkakaroon na ng tanggalan ng allowance. Ayan.
They need low IQ vloggers to communicate to the 81.65 collective IQ ng Pinas. Sabi ni si Haya. Ayan. Mami Joey, di ba wala pa naman napakulong ang ICC? Russia president pala. Ay, nagwarat. Ano, meron silang meron na silang mga na keme. Ayun. Bigyan ko sila comms workshop. Ang bayad tambis head on a plate. Shoot na talaga to si shut up. Galit na galit eh. O, diba? Ayun. So, ayun, parang meron daw nagsabi na asa na ba si Palaman? Sabi gano'n, ano bang ginagawa ni Palaman? Asa si Palaman? Bakit wala siya? Ganyan. Isa raw sa communications, Kinemerlo yung nag-comment ng gano'n. Sabi raw ng isang House of Representative, isang representative from ha? Si Jam, naku, napakawalang kwenta naman yan. Sabi niya gano'n, napakawalang kwenta daw ng mga ginagawa. Ayan! So, yun. Pati yung mga kliyente nila hindi masaya sa kanilang mga trabaho. Bayad pa to, ha? Diyos mo. Ayun. Kaya pala may nagtag sa akin sa cheap na anti-Sara content dito sa TikTok. Maganda nga alisin ang allowance tapos may bumaliktad Oo nga, actually, yun talaga. Pagkatapos eto, ang tawag dito. Kasi meron naman talagang mga tugtog pere. Alam niyo yung tugtog pera? Yung syempre, yung mga joke box, yung kung ano yung hulog, siyang kanta, ganyan. Alam niyo, maraming vloggers na ganyan di ba? So may mga ibang mga vloggers na kumbaga, parang simple lang naman daw kasi yung request. Like, for example, i-highlight mo lang yung mga gift-giving ni ganito. I-highlight mo lang yung mga ganito-ganito ni congressman ganyan. O mag-vlog ka lang, ganyan-ganyan. Ganon-ganon. So, yung iba, for example, hindi na rin sila agree kay PBBM, ganyan-ganyan. Pero ang trabaho lang naman is to create a content dun sa mga projects ng PBBM administration. Yung mga ganon. So, maraming mga ganyang vloggers, lalo na yung mga organisadong vloggers. No? Yung mga vloggers na merong organisasyon. Yan. Kaya nila kasi kumuha ng mga deals na ganyan. Dumating na sa point na yung parang grupo ng vloggers na kino-cover ang House of Representatives ay merong order na i-attack si Inday Sara. Ganon. Ma'am Joey, may nag-offer sa akin 500 per video. Oh! Sana all. Oh, di ba? Anong gagawin, Anong gagawin, Primo? Anong gagawin, Primo? Sisiraan lang. Hindi, Sara. Ganun. Ano kasi totoo lang sa akin, walang nag-offer ng ganyan. Seryoso! Walang nag-offer sa akin ng ganyan na yung parang, uy, ganun, Merong isa na tinry na bilhin ako, pero hindi kami nakarating dun sa tawaran. Parang sa presyuhan or something. Ganun. Mura naman ng 500. Akit ako, mami. Ayan! 500K yan, yung kayo. Hi, Mami Joey. Kwento mo, bilis! I-vlog ko lang daw yung mga achievements at mga nagawa ng admin, which is no comment na ako kasi hindi na parang nawala na din ako ng gana sa mga nangyayari right now. Kasi we all know, alam mo naman yan, Mami Joey, ever since nung eleksyon, 'di ba? Grabe ang pagtatanggol talaga natin. Actually, halos nakalimutan ko na ngang i-kampanya si VP Inday nun eh. Kasi talagang tayo kay President BBM, pero yung nasa presidential yung laban na may Oo. And right now, di ba niya kinakampanya yung sarili si BBM na kinakampanya niya. Oo. Kasi malakas talaga si VP Inday at the time na. So, parang hindi na niya kailangan. And right now, nagme-message pa rin sila sa TG. Actually, inad nila ako, Mami Joey, sa kanilang group sa TG. So, nag-update sila doon. Ito yung mga nangyari. Kasi, ever since dati, nung kakasimula pa lang ng ni President BBM, nagko-content ako.
ng mga achievement niya no walang bayad yon. Walang bayad. Kasi of course, we support, di ba? But lately, lately, hindi na kasi okay yung So, yun, 500 per video. Yung mga achievements daw. I-highlight yung mga video, achievements. Yes. I-highlight yung mga achievements, yung mga nagawa. Pero for me, Mami Joey, parang palamuti lang yung mga, like, yung mga ayuda na binibigay. Parang na lang siya eh. May substantial achievement. Yes, to cover up all the mess. Kasi The bigger aminin natin issues. sa hindi, ang dami na talagang napapansin ngayon yung mga Pilipino na almost, Mami Joey, bumaliktad na talaga. As in, talagang na-disappoint. Hindi mo kailangan, kung 500 per video, hindi mo kailangan yun, di ba? Tama, Mami Joey. Tama. Kung 500 lang ibibigay sa oras mo, di ba? Tapos magsasabi ka pa ng bagay na hindi mo naman pinaniniwala. Maning-mani lang sa'yo yun, Diyos mo. Kaya yun, no, reply na lang ako. Kasi of course, we respect. Andyan pa rin yung respect, pero yun na nga, wala na eh. Pero the answer is no. Yeah. Eh di eto nga, yung parang ang nangyari, di may mga grupo ng vloggers nga raw na gano'n. Yung naging instruction, kasi, well, before daw, gano'n, na parang, hindi, wala ka namang sisiraan, wala kang gagawa ka lang ng content. Yes. Gano'n. Ngayon, dun sa mga grupo na ganun yung offer before, ang offer ngayon is i-attack mo si Sarah. Tapos mamimili ka ng atake. Ay, iba na. Mamimili ka ng atake, ganyan. Yung mga nagsisipagawaan ng content, ganyan, yung mga nagsisipagawaan kunwari sa group chat nila, ganyan, kunwari, 30 sila doon. Pagkatapos, pag nakita nila na parang, uy, tagal na, pag itong mga content creator na to, wala man lang ginagawang video para siraan si Inday, ganyan, pinagkikik sa group chat. Pinagkikik sa group chat. Kasi, ang nangyari kasi ganito, siraan niyo si Inday Sara. Ito, kayo ay mga napili namin upang gumawa ng content kung saan titirahin niyo si Inday Sara. Tapos bayad muna yon. Ito yung 30K. Ito yung 30K, babayaran muna. Napansin daw nila, kinuha yung bayad pero hindi gumawa ng content para siraan si Inday. Pinagkikik nila doon sa group chat. Ayun. Pinagkikik. Mami Joey. Yes, Primo. Lumabas ka sa... Ayan. Ayan, you're back. Ito pala ang specific. 500 per basic pay. Then, may 1,000 pa for premium pay. So, ganon. Andito yung screenshot. So, yan. Sabi ni Rosas ang bukas, pwede ba akong umakyat? Ayan, invite sent. I-vlog mo na kasi yung SS, sabi. Ayun. Nakakaloka. Pero ito kasi si Primo, di ba, ano ka naman talaga, lone wolf ka naman talaga ever since. Kumbaga parang yes. Wala ka naman talagang Diyos ko po. Sige pa. Lakasan mo, huwag mo ibulong. Diyos ko pa, pinaakyat ka na nga, duwag ka pa rin eh. Lakasan mo, ang isa na. Diyos me, binigyan ka na nga ng chance. Pagkatapos, putang ina mo. Bobo! Nako, napakatain naman ng ugali. Hindi nagbabago. It's your chance na. Your time to shine. Pagkatapos, takot ka sa akin? Diyos ko, pagkakataon mo na, oh. Bobo, tanga. Grabe. Diyos ko. Sana yun. Nagkaroon ka na ng chance, binulong mo pa. Tanga. Diba? Nagkaroon ka na ng chance na nasa Valenzuela siya. Hindi mo pa inano. Diyos me. Natakot ang puta. Ganyan kayo mga pink. Duwag. Mami Joey, lang kasi yan. Hanggang ngayon hindi pa makamove on. Diyos me. Tangina mo, Joey. Tangina mo ganun. Bakit?
pagkakataon mo na, parang, Diyos me. Diba? Asan ka ba? Nasa boarding house ka ba? Hindi ka makasigaw? Diyos ka. Kaya nga ate, 'di ba, pag 7 a.m. at saka nasa Valenzuela, grab mo ng opportunity. Hmm. Me, ano ba yan? Bakit mag-e-end live ako pagkatapos magla-live ako ulit? Kasi chance nila yan para mag-report. Wag natin silang bigyan chance na mag-report. Ano, Primo, i-end live ko lang ha. Oy, Yes, thank you. Mami Joey, thank you. Thank you sa enlightenment ha, doon sa mga Opo. kwento mo. Ano, that's really ayan. Enlightening for so many. Ayan. Okay, mag-e-end live ako, magla-live ako ulit. Wait. Sige pa.